Alright, so yun, welcome back to my channel. My name is The Vice. Alright, so mga kababayan, no, welcome back sa ating channel and happy holiday sa ating lahat. So ito nga guys, no, pag-usapan nga natin about nga dito sa, usapin nga dito sa budget. Ito pag-usapan nun natin, panoorin nun natin to, yung usapin sa budget. Pirmado na ni Pangulong Bongbong Marcos ang higit 6 na trilyong pisong national budget para sa susunod na taon. Pero ang orihinal na bersyon ng budget na pinasa ng BICAM, tinapyasa ng Pangulo. Nasa frontline balitang yan si Maricel Alin. Matapos ang mahabang deliberasyon kasama ang kanyang gabinete, nilagdaan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang 2025 National Budget o ang General Appropriations Act para sa susunod na taon. Mula sa 6.35 trillion pesos, bumaba ito sa halos 6.33 trillion pesos. Ito ay matapos i-veto ng Pangulo ang higit 194 billion pesos na alokasyon na hindi umano na ayon sa prioridad ng gobyerno. There were calls to veto the entire budget and to revert to a reenacted one. However, this is not an option that we can afford. A reenacted budget will set us back, delay our vital programs, jeopardize targets for economic growth, including our goals of achieving single-digit poverty levels. Kabilang sa na-veto ang 26 billion pesos na alokasyon sa Department of Public Works and Highways at ang higit 168 billion pesos na unprogrammed appropriations na idinagdag ng BICAM. The projects that had been vetoed are actually some of the projects that we consider that are not totally supportive to the 8-point socio-economic agenda of the government, of this administration. Inilagay din ng Pangulo sa ilalim ng conditional implementation ang Ayuda sa Kapos ang Kita Program o AKAP. Ayun, nilagay sa AKAP. Alam niyo mga kababayan, wala naman nung masama doon sa pag-ano ng AKAP. Pero kung titignan niyo yung sitwasyon, di ba? Hindi naman yung lahat nakakatanggap ng ayuda na yan, no? Yun yung bagay na hindi naiintindihan ng iba. So tayo, trabaho ng trabaho, di ba? Tapos, yung AKAP kasi, di ba, nakapangalan yan sa ayuda para sa kapusang kita. Eh, paano naman yung mga talagang totoong kapusang kita na naghahanap buhay? Pantakan nyo yan, ha? Isipin niya, ang karamihan na nabibigyan dyan, iba dyan tambay. Ama mali. Yun yung isang bagay na hindi natin maano sa tao eh. Wala naman yung masamang magtumulong, magbigay. Pero kung titignan natin yung sitwasyon, pagdating ko sa isang lugar niyan, kagaya na ito sa lugar namin, hindi ko na minsan nagkakapidian kung sino yung nababasa ko doon sa ibang nagkakapidian kung sino yung bibigyan. Kung kadikit mo yung tagalista, sabi nga nila, yun, pasok ka. Tuloy. At 11 pang mga programa mula sa iba't ibang ahensya. Yung AKAP po, it's still there. It's just that bago po natin ma-release yung pondo, we need to issue guidelines po together with DSWD, DOLE, and NEDA po. Pero ang PhilHealth, hindi na talaga binigyan ng subsidy. Bukod sa walang kapangyarihan ng Pangulo na maglagay ng pondo sa isang ahensya, naniniwala rin siyang mapapawaw ka na lang talaga dito, di ba? Biruin nyo, di ba? Yung PhilHealth, hindi na nilagyan ng budget. Baka sabihin naman, hindi budget yan, subsidy. Kasi may napanood akong video, tanga yung nagpapaliwanag eh. Approval budget nga yan eh. Magkaiba daw yun. Pagtatanggol lang eh, mali-mali pa. Masakit na ito mga kababayan kasi may mga kababayan ho tayo na alam niyo yun, yung talagang hindi ho sila kumbaga hindi sila miyembro ng PhilHealth pero nako-cover pa rin ho sila dahil ayon nga doon sa batas na ginawa dito para sa PhilHealth. So mangyayari na ito, hindi ho natin alam kung
hanggang saan na lang yung pwedeng ibigay ng PhilHealth. Kahit na ganun ho kalaki yung reserve fund ng PhilHealth, ang masakit talaga dito, di ba? Parang iniisip nila, kaya nga reserve yan eh, parang gusto nila paubos. Kawawa mo talaga tayo dito, mga kababayan. Malaki ang reserved funds ng PhilHealth. Sa taya ng Department of Finance, madadagdagan pa raw ang surplus o sobrang pondo ng ahensya sa 2025 mula sa kita nila sa investments. Kaya dapat daw tutukan lang kung paano ginagastos ng ahensya ang pera. Palagay ko, yun lang. Itaas natin 100%, 200% benefit package of the top 10 illnesses. Malaking pakinabang ng taong bayan dyan. Hindi na rin naibalik ang 10 billion pesos na kinauta sa Department of Education. Pero ang education sector pa rin ang may pinakamalaking pondo sa 2025 kung isasama ang pondo para sa state colleges and universities, CHED at TESDA. Sinundan ito ng DPWH, Defense, DILG at Health Department. Lumusot din ang dagdag na 5.2 billion peso sa Office of the President na idinagdag sa BICAM. Para ito sa pagsalo ng Pilipinas sa hosting ng 2026 ASEAN Summit na idaraos dapat sa Myanmar. Pagtitiyak naman ng Malacanang, pinag-aralan ng husto ng Pangulo ang budget. Kaya duda si Executive Secretary Lucas Bersamin kung uusad sa korte sakaling may magtangkang kumwestiyon sa constitutionality nito. He's not a lawyer. He's more an economist, a financial, a political guy. Magaling si Presidente. Hindi nyo lang kasi binibigyan ng credit. Kasi hindi nagmumura. Sabi magaling si Presidente, hindi na nagmumura. Di ba na ho doon sa nagmumura? Di ba? Meron hong nagawa. Marami hong nagawa. At hindi ho ganito kamahal yung bilihin. Nagganap pa ng comparison na hindi daw nagmumura. Tignan niyo yung sitwasyon mga kababayan Kung ano yung mga pangunahin na kailangan ho natin, mga kababayan. Ito, makinig ho kayo maigi. Pangunahin na kailangan ho natin is edukasyon. Kaya may kasabihan ang susi sa kinabukasan is edukasyon. Pero binawasan. Tangina, saan tayo pupunta? Tapos yung sa kalusugan, binawasan. Diba? Nakakabuisit. Ano mangyayari sa bansa natin? Diba mga kababayan? Kasi kung titignan natin yung grabe na ho yung korupsyon na nangyayari ngayon. Tapos titignan nyo nagbenta ng ginto. Ang daming issue sa mga na balita sa PhilHealth, di ba? Sa flood control, ang daming naging kawawa na lang po talaga tayo mga kababayan. Ewan ko bakit may mga bobo pa rin Pilipinong tulog. Na, alam niyo yun, hindi mo natin kasi ang hinihingi nila yung Band-Aid solution. Band-Aid solution ang inaano po nila. Mga kababayan, di ba? Bibigyan ka ng konting ayuda, ilang araw mo lang yun. Pero yung dapat na gawin ng gobyerno para di ba, makapag-provide ng trabaho, hanap buhay, di ba? May pinost nga tayong video, di ba, yung foreigner nagbigay ng alok. Ano kukunin mo? $1,000 o trabaho? Ang pinili ng excuse ng pulubi, trabaho. Mas pinili niya yun kasi mas matagal yun Kasi $1,000 ilang araw lang buwan niya magagamit yun. Ano yung mas importante? Mas importante yung trabaho kasi mas magtatagal pa yun. At makapagbago ng buhay. Diba yung $1,000 umupa ka lang ng bahay. Wala na, ubos na Nakakalungkot mga kababayan. Tapos ito pa yung plano. Diba? Ito pa yung plano ng Pangulo. Panoorin natin yung isang balita.
Ng Administrasyong Marcos na mangutang ng 629 billion pesos mula sa mga local creditors sa unang bahagi ng susunod na taon. Ayon sa Bureau of Treasury, ito ay para maitawid ang budget deficit ng bansa. Ang budget deficit ay ang pagkakaroon ng mas mataas na gastusin ng gobyerno kumpara sa nakukuhang income o kita ng bansa. Ang halagang utangin ay higit doble ng 310 billion pesos na domestic financing plan na itinakda ng gobyerno nitong huling yugto ng 2024. Nakita niyo mga kababayan, mangungutang pa. 'Di ba nagpaplano pa mangutang? Naaprubahan ng 6 trillion budget ha. Ang dami nang natanggalan ng budget na tapyasan. Napunta sa AKAP. Sa mga kung ano ng gobyerno. DPWH. Tapos sa AAP nabawasan din. Nakakalungkot 'to mga kababayan eh. Ano yung nangyari oh. Yan. Diba? Ayan o yun. Ayan o. DOTR, 92.9 billion. DSWD, 12.45 billion. Ito nakakatawa dyan eh. Bakit sa akap nila sa akap sa ayuda? Trabaho naman ng DSWD yan. Diba? DepEd nabawasan din. 11.01 billion. Para sa edukasyon. Nakakalungkot. Ayan pa, AFP modernization. 15 billion yung nabawas. Calamity. Sanggala. 10 billion. Tapos yung ayan PhilHealth. Diba? 74 billion. Ito nakita ko lang to sa nag-post. Diba? Hindi naman ho akin to pero inaano ho natin dahil ito naman ho talaga yung totoo. Diba? Nakakalungkot mga kababayan. Kasi hindi ho na talaga natin alam kung anong mangyayari sa 2025. Imbis sa paghandaan ho natin, diba, yung mga mangyayari sa susunod na taon dahil lagi naman ho tayong binabaha or magkaroon tayo ng hindi magandang mangyari sa bansa natin. Hindi. Doon ho tayo sa band-aid solution. Para tayong hindi ho para. Ganito na ho tayo, Republika ng Ayuda. Ay nako. So yun lang mga kababayan, binigyan lang natin ito ng reaction binigyan na natin ng komentaryo itong dalawang balita na to na ito ngay pinirmahan na ng ating Pangulo na si BBM. Tapos ito ho yung budget 6 trillion. Ang tanong, diba? Ano mangyayari sa 2025?